Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ating bigyan ng reaksyon itong pagbisita o pagdalaw o itong bilateral meeting of PBBM with President Putin ng Russia. Russia, first time na bumisita si PBBM sa Russia. Nako, hindi natatakot si PBBM, baka hindi na makabalik, di ba? Pero napakaganda ng resulta ng kanyang dalaw kasi nakakuha siya ng investment na nasa $500 million in peso. Yan ay equivalent to roughly 29 billion. 29 billion pesos ang nahakot ni PBBM na investment galing ng Russia. Promise yan ni Putin kay PBBM, at sabi ni Putin, hindi lang yan, dadagdagan ko pa yan kapag maganda ang ating relasyon ng Russia at Pilipinas. At mayroon ding siniwalat, mayroong sinabi si Putin na napakalaki daw ang utang na loob ng Russia sa ama ni PBBM kay Ferdinand E. Marcos. Malaki ang utang. Ano kaya yung utang, no? May narinig ako noon na after World War II ay pinautang ang Russia ng Pilipinas through the gold, itong tinatawag na Wealth for Humanity. Kasi yung Wealth for Humanity, ginamit daw yan sa World Bank Ginamit yan sa itong Global Debt Facilities. Yung Global Debt Facility, ayun yung World Bank sa ngayon. So diyan umuutang sa Global Debt Facility yung mga bansang nadurog sa digmaan ng World War II. Nangungutang sila at karamihan pala ng ginto diyan ay galing kay Marcos. Investment ni Marcos, pinagamit sa World Bank. Kaya malaki ang pasalamat ng Russia kay Marcos, yung ama ni PBBM. Napakagaling talaga ng kahit sinong magsabi na pagagaling na presidente yung si Marcos, lalo na pag-usapan ay mga deposito ng ginto. Kaya nga ay tinaguri ang De Apulacay, di ba? Kaya as itong son of the great President FM, Ferdinand Marcos, si PBBM, ay si Putin ay nagpasalamat din kay PBBM at sa Pilipinas dahil sa meron silang malaking utang daw sa Pilipinas noon. Hindi sinabi kung anong utang yun, pero sa palagay ko, yun nga yung tulong ni Ferdinand Marcos through the World Bank or the Global Debt Facility. Diba, narinig nyo yun mga katiyats? Mga ka-Golden Boy, narinig nyo ba yung Global Debt Facility na naroon yung mga ginto ng Marcos, ni Ferdinand Marcos, at ngayon yan na yung the World Bank na sinasabi. Kaya tinayo yung Global Debt Facility, yun ay para sa pagtulong sa mga bansang nadurog ng digmaan. Pero hindi ganun na ibibigay lang ni Marcos yung ginto. Yung mga ginto ni Marcos sa Global Debt Facility na pinapautang sa World War II sa mga bansang durog na durog, merong tubo yun, merong interes. Kaya nga lang, malaking tulong siya kasi malaking halaga. Pero babayaran din yun. Kaya nga ang Rusya ngayon, nagsasabi mismo si Putin na malaki ang utang na loob ng Rusya sa Pilipinas through Ferdinand Marcos. Kaya kung ano man yun, wala na akong ibang maisip kundi yung mga ginto ng Ferdinand Marcos na ginamit sa Global Debt Facility na ngayon ay tinatawag na the World Bank. Okay, so meron tayong hiram na video dito galing kay Sa Iyong Araw. Napakatagal nang hindi ako gumamit ng courtesy video ni Sa Iyong Araw. Magaling na vlogger, bilib na bilib ako dito kapag political videos ay magaling. So ito ang video atin panoorin. Isa sa pinakamakapangyarihang presidente, President Vladimir Putin. Bakit nagpakumbabang nagpasalamat kay President Marcos at Pilipinas? Ano itong 500 million US dollars o mahigit 25 billion pesos? At ano ang ginawa ng dating Marcos Sr. sa Russia na naging lubos ang pasasalamat ng Russia at ni Putin? And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. Nagpakumbaba Vladimir Putin. Lubos-lubos ang pasasalamat kay President Marcos Jr. Matinding utang na loob sa amang Marcos Sr. at ang 500 million US dollars na pasabog isiniwalat. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Siguro'y akala ng mga kritiko
na ilang pantaibigang mababatas na didinmahin, iinitan o iipitin na makapangyarihang pinuno ng Russia na si President Vladimir Putin ang Pilipinas sa naganap na ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan ngayong linggo. Akala natin dahil sa masalimuot na tensyon sa geopolitics ay magiging formalidad na lamang ang pagkikita ng dalawang bansa. Pero sa isang nakakagulat, makasaysayan at pambihirang tagpo sa sidelines ng summit, literal na nagpakumbaba at buong pusong nagpasalamat si Vladimir Putin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa isang napakalalim na immense capital ng utang na loob na simulan pa ng yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 50 taon na ang nakakalipas. It is a pleasure to welcome you in Russia, in Kazan. As far as I know, this is your first visit to Russia. This year, your country chairs in the ASEAN, and we are happy that during your chairmanship in the ASEAN, we will celebrate the 38th anniversary of our relationship with the association. The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership. Together, tomorrow, we'll co-chair plenary of the summit and present our deliverables to mass media. Narinig niyo ba ang naging formal na pagkilala at pasabog ni Putin na niyanig ang foreign media? Sa harap ng dalawang delegasyon, hindi ikinisantala ni Putin na sariwain ang kasaysayan noong Hunyo 2, 1976, ang makasaysayang paglipad ni dating Pangulong Marcos Sr. patungong Soviet Union sa Russia upang formal na buksan ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa sa kabila ng umiiral na Cold War. Pero ang mas matindi, ipinalasap ni Putin ang lubos na paggalang ng personal niyang batiin ang sambayan ng Pilipino sa ika-128 na taon ng araw ng kasarinlan at amining ang tapang at pananaw ni Marcos Sr. ang nagbigay daan sa tradisyon ng paggalang sa legitimate interest ng bawat isa. Ayan mga kababayan, mga ka-Golden Boy, kahit si Putin ay believe kay Ferdinand Marcos, hindi kay PBBM, hindi ko yan sinabi, pero talagang nakakabilib yung Ferdinand Marcos. Kasi nga, kahit isang itong napakataas na standard na bansa, walang iba ang Rusya, di ba? Ay bumilib ang mga presidente. Sino bang presidente sa panahon ni Ferdinand Marcos ng Rusya? Mukhang Union Soviet pa yun sa panahon ni Marcos. Gorbachev yata, Gorbachev ba yun? Ang presidente ng Union Soviet Socialist Republic na ngayon ay Russia kasi nagkawatak-watak na yun. Kaya nga yung NATO, karamihan dyan ay membro yan ng Socialist Federation noon at nagkaroon nga ng pagkawatak-watak, nagkaroon ng giyera. At ang natira ay Russia, yung pinakamalaking parte ng Union Soviet. So ayan, kahit si Putin ay alam niyang history ng Philippines at Russia, ang parang friendship na unang ginawa ni Ferdinand Marcos mismo, lumipad siya papuntang Union Soviet para lamang magtayo ng relasyon, even though merong Cold War na nangyayari noon. At hindi lang yan, yung pinagtaka natin, ano ba talaga ang utang na loob ng Russia na sinabi ni Putin na hindi niya binanggit kung ano. Kaya nga nasabi ko baka nakautang din ito noong World War II sa World Bank or debt facility. Kasi ang mga ginto doon, karamihan talaga ay kay Marcos. Ngayon mga kababayan, itong kahit ganito ang nangyari na napakagandang resulta ng pagbisita ni PBBM dahil dala-dala niya yung promise ni Putin na 29 billion pesos, billion yan 29 billion pesos na investment ng Russia sa Pilipinas. Kung ano man yun ay napakarami yun, binanggit nila. Hindi na natin yun sasabihin. Kahit sa ganitong maganda ang resulta, meron pa rin mga vlogger na binabaliktad ang kwento Si PBBM daw ay pinagagalitan ni Putin sa doon sa bilateral meeting sa Russia. Si PBBM daw ay sinasabon kung ano-ano na. Wala naman. Tiningnan ko naman sa balita, ang ganda-ganda nga ng usapan At sinabi pa nga dito mismo sa video ni Putin na bilib siya sa Pilipinas noon sa pamamahala ni Ferdinand Marcos. At merong malaking utang na loob ang Rusya.
sa Pilipinas. May narinig din ako sa panahon ng World War II. Hindi pa naman si Marcos ang presidente noon, pero maraming Russian at maraming Israelites na nagiging refugee ng Pilipinas. Dito sila nag-refuge, dito sila nagtago noong World War II. So mga Israelites yan at mga Russians. So merong isla na binigay yung presidente noon sa Pilipinas, isang isla na para lamang sa Israelites, isang isla sa Pilipinas na para lamang sa Russians. Ayan. Isa din yan sa pinasalamatan siguro ni Putin, pero specialized talaga na minensyon ni Putin yung pangalan ni Ferdinand Marcos na meron siyang utang na loob dito. Okay, so kung ano man yun ay atin na lang yun kalimutan. Kung ano man yun na utang na loob ng Russia, ang maganda ay meron na ngang investment in terms of dollars to $500 million investment ibibigay ng Russia sa Pilipinas through the effort of PBBM. Kaya period, wala nang dapat sasabihin pa na sinabun si PBBM ni Putin, pinagalitan, wala namang nangyaring ganun. Alright, balik tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Therefore, ang pundasyong itinanim ng amang Marcos ang siyang dahilan kung bakit personal na yumukod at nagpasalamat si Putin sa anak na si Marcos Jr. Dagdag pa ni Putin, ngayong buwan din, ginugunita ang ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Binalikan pa nga ni Putin ang naging pagbisita ni Nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Russia noong 1976. Sabi ng Pangulo ng Russia, magandang pagkakataon na nakapulong niya si Pangulong Bongbong Marcos para suriin ang kasalukuyang kooperasyon ng Pilipinas at Russia. Inimbitahan ni Pangulong Marcos si Putin na dumalo sa 21st East Asia Summit na gaganapin sa Maynila sa Nobyembre. Matapos ang kanilang pulo, dumalo rin ang dalawang Pangulo sa isang gala na dinaluhan din ng iba pang heads of government. Akala ng marami ay hanggang pag-alala na lamang sa kasaysayan ang patutunguhan ng pulong na ito. Pero dito, inilabas ni Putin ang isang napakalaking ulat pang ekonomiya, ang $500 million o mahigit 29 bilyong piso. Oo, 29 bilyong piso na halaga ng bilateral trade na naitala ng dalawang bansa nitong nakaraang taon lamang. Therefore, sa matikas na pahayag ng Russian President, tahasan niyang sinabi na ang $500 million o 29 billion pesos na ito ay malayo pa sa limitasyon ng kayang nilang gawin at handang-handa ang Russia na buksan ang kanilang malalaking imbakan upang supply ng Pilipinas ng masaganang enerhiya, langis at gas at mga produktong pag-agrikultura gaya ng pataba at trigo upang matiyak ang food and energy security ng bansa. Pinakamalaking diplomatikong hakbang na ginawa ng ating Pangulo ay ang formal na pag-imbita kay Vladimir Putin na lumipad patungong Maynila sa darating na November para sa 21st East Asia Summit. Ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy, kapag dadalaw o attend si Putin dito sa 21st East Asian Summit ngayong Nobyembre sa Manila, kapag sisipot si Putin, darating si Putin, napakalaking karangalan ng Pilipinas dahil first time na bumisita ang isang mabangis na Pangulo ng Russia. Walang iba kundi si Putin. Kasi naman, wala pang China noon. Russia na ang pangalawa sa Amerika in terms of power, in terms of global power, di ba? Sa mga superpowers, of course, Amerika ang number one. Pangalawa diyan ay Russia noon, ewan ko lang ngayon. Pangatlo ay Japan. Yung China wala pa yan noon, noong 1980s. And then, nandyan yung Europe, yung UK, makapangyarihan din yan, France. Wala pa yung China noon. And then ngayon, kung atin i-categorize ang mga powers, ang superpowers ng mundo, of course, Amerika pa rin. And then pangalawa na daw ngayon ay China sa Amerika, pangatlo ay Russia, and then sumunod na diyan ang mga European countries. So iwan ko lang kung anong totoo diyan. Pero dito sa imbitasyon ni PBBM kay Putin, ito'y maglagay sa Pilipinas at Russia ng magandang koneksyon. At kapag nagkagera ay baka i-spare pa tayo ng Russia, di ba? Kapag nagkagera ang buong mundo, ay baka walang missile ng Russia na natatarget sa Pilipinas.
Kaya tayo eh. Isang bold move yan ni PBBM na makipagkaibigan sa isang kalaban. Isa China kaya. Galit si PBBM kay kay Xi Jinping. Hindi gumawa ng ganyan si PBBM kay Xi Jinping. Kasi mga di ba? Kahit bilateral conference or relation ka pa sa China, ay nandyan pa rin sila, nangagaw pa rin, sinusubmarino pa rin yung WPS. Kahit na bilateral talks ka dyan sa China, pakitang tao lang yan ng China tapos ganun pa rin. Nangaagaw pa rin sila ng teritoryo, kaya mas maganda na itong ginawa ni PBBM na Russia yung kanyang nilapitan instead of China. Ayan, so yan yung magandang balita mga ka-TH, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. At kung meron kayong mapanood na mga vlogs na gawa nila Buljakera, di ba, yung kaibigan ni Harry Roque, pinagalitan daw si PBBM, sinabon, umiyak daw doon si PBBM. Grabe naman ang paninira yan. Klarong-klaro naman sa balita na hindi nangyari ang ganun. Okay, pag-comment sa ating comment section, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam at ingat.